Kamusta ang pakiramdam mo? Bakit ako nandito? Kuya. Ilang araw ka nang walang malay, kami ni Linwan ang nagdala sa iyo rito. Pagkalabas mo ng ospital, hindi mo na sinasagot ang mga tawag. Hindi ka rin nagre-reply sa mga text. Bakit mo ako biglang pinapunta rito ngayon? Anong meron? Bumalik na ang alaala ko. Talaga. Naalala mo na ang lahat ng nangyari noon. Kung ganoon. Naaalala mo pa ba ang mga nangyari noong nawalan ka ng malay? Lahat. Naalala ko. Naaalala ko noong iniligtas mo ako. Naaalala ko noong tinatawag akong kuya ni Shawa. Naaalala ko ang bawat detalye. Akala ko nakalimutan mo na ang lahat. Sana nga nakalimutan ko na lang. Dahil ngayong bumalik na ang alaala ko, nalaman ko na, hindi pala ako mabuting tao noon. Sana nanatili na lang akong walang alaala. Ngayong naalala ko na ang lahat. Hindi ko na kayang magpanggap na parang walang nangyari. Hindi ko na kayang magkunwari at mamuhay muli bilang si Zhang Deswai. Ang bawat tao ay may pagpipilian. Karapatan nating piliin ang sarili nating tadhana. Pwede ka pa ring pumili ngayon. Wala na akong karapatang pumili. Pinapanta mo ba ako rito, para lang magsabi ng mga nakaka-down na bagay na yan? Gusto ko lang formal na magpaalam sa iyo. Salamat sa iyo. Kung iyan ang desisyon mo, dapat man lang ay magpaalam ka rin sa pamilya. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Pakiusap, paalisin mo na siya. Kain na tayo, kain na. Halika, anak. Kumain ka nitong malaking mantao. Kapag nanonood ng buwan, dapat may matamis. Heto, kumuha ka ng candy. Su Qing. Maaaring ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Pinili kong umalis para hindi na madamay ang pamilya natin. Hindi ako aalis para maghiganti. Ang malamig kong puso na puno ng galit ay pinagaling na ng ating pamilya. Salamat sa iyo. Salamat sa pamilya mo. Dahil sa inyo, naintindihan ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang tahanan. Ganito pala ang pakiramdam na may nag-aalala sa iyo. Ang sarap pala sa pakiramdam. Gusto ko lang tapusin ang lahat sa nakaraan kong pagkatao. Ayaw ko kayong madamay. Bilis, tingnan nyo ito. Nag-iwan si kuya ng sulat para sa atin. May tig-iisa tayong sulat. Mahal kong Shawa. Malaki ka na. Naniniwala akong nasa iyo na ang lakas para hawakan ang sarili mong tadhana. Alam mo ba? Ang mga guhit mo, ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ipinapasa ko sa iyo ang kapangyarihan ng higanteng lakas. Hindi para talunin ang kahit sino, kundi para magkaroon ka habang buhay, ng tapang na hindi magpapi. Tandaan mo rin, ang super kuya sa mga drawing mo, ay hinding-hindi aalis sa tabi mo. Tumabi muna kayo, hayaan niyo akong sumubok. Subukan, subukan, subukan. Gising na. Tingnan ko, ano ang isinulat niya para sa akin.
Tatay Zhang, huwag kang masyadong magpakalunod sa pera. Nagbibiro lang ako. Ang batang ito. Magpahinga ka ng madalas, para mas maging mabuti sa iyong katawan. Palagi mong sinasabi na ako ay isang reinkarnasyon ng Diyos. Ikaw ang tagapagbantay ng pamilyang ito. Anong klaseng Diyos? Nagpa siya akong gawin ka rin. Isang palaka. Ngunit ang kakayahang lumunok at dumura ng ginto, maaari mo lang itong gamitin isang beses sa isang buwan. Hindi na sayang ang pagmamahal sa batang ito, masunurin pa. Palaka na rin ako ngayon. Tatay, anong ginagawa ninyo? Nag-insayo ako ng mga kalamnan sa bibig. Isang beses lang sa isang buwan ang pagkakataon. Pagdating ng panahon, hindi ba ako makakapagdura ng mas maraming ginto? Tingnan mo ang itsura niya. Ate, huwag kang masyadong matigas. Marami kang isinakripisyo para sa pamilya, ngunit hindi mo kailanman inisip na humingi ng kapalit. Sa totoo lang, karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang kakayahan ng teleportasyon. Hindi ka na mahihirapan pagkatapos nito. Kung gayon, susubukan ko. Ang galing. Lolo. Sa panahong ito, naiwasan ko ang sakit ng radiation sickness. Lahat ay dahil sa inyo. Patuloy ninyo akong pinapakain ng Xiangyaw. Ito pala ang Jinchuangdan ng pamilya. Ang kabutihan ninyo sa akin, nakaukit sa puso ni Apo. Kaso lang, nakakalungkot na hindi ko nagawa ang aking tungkulin bilang apo sa inyo. Tinuruan kitang gumaling ng mabilis. At paalisin ang bukol sa iyong utak. Gusto ko ring sabihin sa inyo, hindi talaga kasing galing ng kay Suching ang aking kakayahan. Siya ang pinakakarapat-dapat na magmana ng inyong kaalaman. Kailangan pa ba niyang sabihin? Matagal ko nang napagdesisyonan na ibigay ang lahat kay Suching. Lola, ang inyong kabutihan at lamang nagbigay sa akin ng karanasan na hindi ko pa nararanasan. Sa tingin ko, ang magkaroon ng lola na nagmamahal sa iyo ay ang pinakamasayang bagay sa pagkabata ng bawat bata. Parang nakalimutan ni Kuya, bigyan ng superpower si Lola. Si Lolo ay may self-healing. Si Tatay ay makakapagdura ng ginto. Si Ate ay may teleportation. Ako ay may malakas na lakas. Pero, parang wala namang superpower si Lola. Baliw na bata. Hindi kailangan ni Lola ng superpower. Ang pagmamahal, iyon ang pinakamagandang superpower ni Lola. Kaya kayo ay mapoprotektahan. Mas malakas pa sa anumang superpower. Ate, basahin mo rin sa amin ang sulat mo. Tingnan natin kung ano ang iniwan ni Kuya para sa iyo. Ang galing na superpower. Ang galing na superpower. Privacy ko to. Hindi ko ipapakita sa iyo. Ate, basahin mo na, please. Kahit isang maikling bahagi lang. Xiaohua, huwag ka nang manggulo. Kung ayaw basahin ng ate mo, hayaan mo na. Anak, sabihin mo na lang sa amin. Si Deswai, anong kakayahan ang iniwan niya sa'yo? Wala siyang iniwan kahit ano. Ang kuripot naman niya. Suching, hindi ko akalain na ang buhay ko ay makakaranas pa ng ganito, mga araw na payapa at walang inaalala. Ang panahong ito ay higit pa sa lahat ng alam ko tungkol sa buhay. Ipinaranas mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Dati, ang puso ko puno lang ng pait at galit. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Sa tingin ko, wala akong anumang material na may iwan sa'yo, kundi ang tapat at wagas kong pagmamahal. Maaaring walang halaga ito sa pera, pero iyan ang buong pagkatao ko. Talagang loko-loko ang taong to. Ang weird ng mga isinusulat niya. Umalis na siya, pero pag-ibig lang ang iniwan. Pag-amin ba to ng nararamdaman o pamamaalam? Narito na naman ako. Balita ko. Wala na yung dalawang halimaw sa pamilya nyo. Nang marinig ko ang balitang yan, mas masaya pa ako kaysa sa bagong taon. Tingnan nyo ang sarili nyo, puro matatanda at bata na lang. Wala na ngayong magtatanggol sa inyo, di ba? Pirmahan nyo na ang kontrata. Maling oras ang pagpunta mo rito, munting kapatid. Hindi naman ako nag-oopisina para mag-time in. Kapag hindi nyo to pinirmahan ngayon, susunugin ko tong buong lugar na to. Sino ang sumuntok sa akin? Nakita nyo ba yun? Wala bang sumuntok sa akin?
Sino yun? May lamok lang na dumaan kanina. Ngayon, tatapusin ko na ang kamalasang ito. Ako ang sumuntok sa iyo ngayon. Hindi ako karaniwang nambubuli ng bata. Ayoko na sa inyo. Pamilya ng mga halimaw. Huhuhu. Kumusta na ang tungkol sa pera? 2 bilyon lahat, na ipadala na sa overseas account, sa pamamagitan ng kumpanya ng supplements. Ang pagkamatay ni Chinyu, ay nagkakahalaga ng 2 bilyon, hindi na sayang ang buhay niya. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Deswai, ay kaya kong hulaan. Mga 70 hanggang 80%, bakit? Tingnan nyo. Ang mga sulat na ginawa niya, sa tingin nyo ay pangungumusta lang sa pamilya at pagpapakita ng emosyon, pero sa bawat salitang nakasulat, puno ito ng matinding pag-aalala. Hindi nyo ba napapansin? Parang isang nakahanda ng sulat ng pamamaalam. Seryoso, habang binabasa ko ang sulat na ito, parang sumisikip ang dibdib ko. Yung tono niya, parang huling column na talaga ang ibig sabihin. Oo nga. Damhin nyo ang bawat salita sa sulat na ito, hindi ba? Parang nagbibili na siya para sa kanyang huling sandali, tapos, para sa pamilya. Parang naghahati na siya ng mga ari-arian. Ngayong sinabi mo yan, mukhang ganoon na nga ang nangyayari. Kaya naman, may pinaplano siyang malaking bagay. At higit pa roon, isang bagay na buhay at kamatayan ang nakataya. Ibig mong sabihin, handa siyang mamatay ng may dangal. Hindi ko alam kung may dangal o wala. Pero ang mamatay ay talagang posible. Kuya, ikaw. Naalala mo na ba ang lahat? Paano mo nalaman? Nagbago ang talam ng iyong paningin. Bakit ka nagtaksil noon? Dahil ang mga hangarin mo ay nagdulot sa akin ng takot. Ang mamuhay ba bilang normal na tao? Isang buhay na malayo sa landas ng gulo. Mula pagkabata, namuhay na tayo ng hamak, hanggang sa dumating ang ulan ng bulalakaw, at nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Bukod sa kapangyarihan, wala na akong kahit ano. Wala akong silbing tao. Meron ka. Mayroon kang isang kuya. Kuya. Patawad. Ngayon ay maaari ka nang maghayganti. Hindi ako lalaban. Karapat-dapat lang sa akin ang lahat ng ito. Hindi ako galit sa iyo. Ako. Karapat-dapat ba akong patawarin? Sa puso ko. Ikaw pa rin ang batang babae sa ampunan, na namumuhay ng may kagalakan. Noong nakakulong ako, binibigyan mo ako ng pagkain. Sinabi ko na, poprotektahan kita habang buhay. Kaya sa iyong pagkakamali, may pananagutan din ako. Kuya. Tara na. Sabay tayong lumayo, sa lugar na walang nakakakilala sa atin, para magsimulang muli. Ang balak ni Chen Tianyang ay hindi ganoon kadali. Ano? Ito ay ang itinanim niya sa headquarters ng kumpanya, isang bombang may timer. Matagal na niyang binalak ang lahat. Sabi niya kapag nakuha na ang formula, tatakas siya sa ibang bansa kasama ang mga pondo. Pero hindi ko inakalang gagawin niya ito. Gusto niyang pasabugin ang board meeting. At pagkatapos ay ibibintang niya sa akin. May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Sa pagkakataong ito,
Hinding-hindi na ako magkakamali sa pipiliin ko. Ligtas ba ang server dito? Huwag kang mag-alala. Tiyan Yang. Ang atraso nating dalawa. Tsaa, dapat na nating pagtuusan ng maigi ngayon. Kuya, ikaw. Naalala mo na ba ang lahat? Kuya, hindi mo ako kayang tapatan. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging kasing swerte noon. Hoy bata. Lin Wan, anong ginagawa mo? Patawad, kuya. Ako ang may kasalanan kung bakit ka napahamak noon. Lin Wan, hibang ka na ba? Lin Wan. Lin Wan. Magkapatid ang turingan nating dalawa noon. Bakit kailangang umabot sa ganito? Kuya, may utang ang mundong ito sa atin. Babawiin ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Natatandaan mo pa ba? Sinabi natin noong bata pa tayo, na mamumuhay tayo ng normal balang araw. Gusto nating maging makapangyarihan. Kuya, pagkatapos ng lahat ng hirap na dinanas natin, ginawa natin ang lahat para lang makaangat. Hindi pwedeng. Masasayang lang ba ang lahat ng paghihirap natin? Siguro ang normal na buhay ay isang malaking karangyan para sa atin. Kuya, tuluyan ka nang ang nabaliw. Ipapatikim ko ito sa iyo ngayon din, ang bagong gawang enhancer ng kakayahan ng kumpanya. Mukhang ang serum na ito ay hindi naman kasing lakas ng sinasabi mo. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Kuya, hindi mo na ako kayang tapatan. Magpaalam ka na sa mundong ito. Bakit kayo nandito? Dahil ikaw ang mahal kong kuya. Dahil ikaw ang mabuti kong anak. Dahil ikaw ang mabuti kong apo. Dahil ikaw ang paborito kong apo na manugang. Sa ganitong sitwasyon pa talaga, bakit nyo pa sinasabi ang mga iyan? Hayaan nyo akong magtapos. Dahil pamilya ka namin. Kapag ang pamilya ay nasa panganib, hindi namin magagawang manood lang sa gilid. Tama, oo nga. Kaya naman, kami ang pamilyang may superpower. Sa tingin nyo ba ang mga hamak na tulad nyo ay may laban sa akin? Parang nararamdaman ko na. Hindi ko na magamit ang kapangyarihan ko. Lolo, paano siya mapapabilis na gumaling? Matanda. Nasaan na ang gamot mo? Mayroon akong minanang Jinchuang din. Pero, wala itong talab sa kanya. Bakit? Dahil ito ay para lamang sa mga inapo ng pamilya Zhang, o sa mga may kaugnayan sa pamilya Zhang, sa pamamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae. Doon lang ito tatalab. Pwede niya itong gamitin. Ibigay mo na sa kanya bilis. Anong ibig mong sabihin? Iyon na nga ang ibig sabihin yun. Huwag ka nang maraming tanong. Basta, tatalab ito sa kanya. Teka lang. Ngayon ko lang naintindihan. Magkasintahan na pala kayong dalawa. Hindi pa ako pumapayag. Itinuring ko pa naman siyang parang tunay na anak. Hindi na sana kita niligtas noon. Loko ka talagang bata ka. Kailan pa ito nangyari? Kasi, nitong nakaraan lang. Nilason ako ni Chen Tianyang. Chen Tianyang, hayop ka talaga. Bilisin niyo ang gamot. Ayos ka lang ba? Medyo bumubuti na ang pakiramdam ko. Alam ko na.
Ang kakayahan ni Lola ay pagpapagaling. Pakiramdam ko parang may bago akong kakayahan. Anong bagong kakayahan? Nagluluwa ng ginto mula sa bibig. Wow! Umalis kayo riyan. Ito lang ba ang kaya mo? Gusto mo pa ba akong patayin? Lin Wan. Naisahan ka. Tiyan Yang. Palagi mong hinahangad ang mas malakas na kapangyarihan. Pero sasabihin ko sa iyo, ang tunay na lakas ay hindi ginagamit para sa patayan. Alam mo ba kung bakit lagi kang natatalo? Dahil wala kang tunay na pamilya at mga kaibigan. Tara na. Nga pala, sa susunod huwag kang mananakit ng babae. Pati na rin ng mga bata. At mga matatanda. Napakasarap ng mga pagkain ngayon. Paanong mawawalan ng alak? Uminom tayo para makapagluluwa ng ginto. That's why, iyong mga libro ng medisina na pinabasa ko sa iyo, nabasa mo na ba lahat? Nabasa ko na. Pero ang mga nilalaman nito, kailangan ko pang pag-aralan ng mabuti. Sinasabi ko sa iyo, mas magaling si Su Qing kaysa sa iyo. Ang bilis niyang matuto, at napakahusay niya. Syempre naman, nasa utak ko na ang lahat. Ngayon, ang bilis ko ng kabisaduhin. That's why, tingnan mo. Sa paggawa at pagtitinda ng siopaw, talagang mabilis kang matuto. Mamayang gabi, sumama ka sa akin para magtinda ng siopaw. Ikaw na kaya ang prinsipe ng siopaw sa nightclub. Kapag nagpakita ka roon, siguradong lalakas ang benta. Lola, anong meron ngayon? Bakit ang daming masasarap na pagkain? May magandang balita. Bakit parang may sikreto pa kayo? Ikaw, magiging tita ka na. Kapatid ni Mama. Magiging tita na ako. Kung ganoon, magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Magiging lolo na ako. Aba, may bagong miyembro na naman ang pamilya Zhang. Magiging ate na ako. Magiging lola sa tuhod na ako. Halika, tagay na. Sige. Magiging tatay ka na. Magiging nanay ka na. Halikayo, tagay na tayo.